Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. So ituloy po natin yung ating RSB. Okay, so next na po natin yung stair and then canopy and then septic tank. Okay, so burin ko muna yun. So stair muna tayo. Okay, so yung detail ng stair natin is ito. Okay, so zoom in ko lang po. Yan. Okay, so bali ang stair natin, yung design natin, yung stair wala na siyang wala na siyang separate na foundation. Kumbaga diretso na siya dun sa tie beam. Dun na siya nakakapit. Okay, so kung titingnan natin yung 3D natin, so ganito po 'yan. Tanggalin ko lang yung suspended slab. So yan po, dito na siya kakapit. And then ito dito rin sa beam na 'yan, and then dito sa beam na 'yan. Okay, so estimate natin yung bakal ng ating stair. So tingnan natin yung plano. Ang main bar, ayan o. Ang main bar po kasi ng excuse me, ng ating stair, ito po yan, yung paganyan. Yan, ayun nakalagay 12 mm main RSB. Okay, space at 100 mm on center. Pag sinabi po palang on center, ganito siya kasi yung bakal natin, for example 16 mm. Okay, so offset ko ng 12 na lang pala. For example 12 mm yan. Halimbawa may spacing na 100. Halimbawa lang. Yung sinasabi po na center is ito po yan. Itong center, yan on center sabi niya. Yung clear spacing naman is itong sa loob, yung clear distance. Okay? So yun po yung pagkakaiba niya. Okay, anyway, tingnan natin ulit tong ating stair. So ang main bar natin yung paganyan. Okay, so ayan mapapansin nyo dito sa plano, ang ginawa ko dito, ayan parang ba't dalawa? Okay, so ibig sabihin yan, magi-splice po tayo. Okay, so ganyan po kasi ang karaniwang ginagawa sa actual, no? Yung bakal kasi nito, bakal kasi niyan, mahirap po kasi na ilagay yan, ilay na yung buong haba niyan. Okay, number one reason po is istorbo yan kapag nandyan lang yan, no? Kung nandyan napakahaba yan, istorbo yan kasi nga hindi pa naman to agad gagawin. Okay, so usually ginagawa to pag nabuhusan na tong beam dito. Okay, matagal pa naman yan. Okay, so siyempre kapag nagbuhos ka na ng tie beam, iaabang mo na yan. Okay, so maghihintay ka pa ng matagal bago sunod na mabuhusan yan. Siyempre kasi unahin mo na yung column and then beam ulit. Okay, and then saka na yung stair. Okay, so anyway, yung bakal po niyan, ang mangyayari, mag-aabang ka lang muna dyan, dito, mag-aabang ka ulit dito sa beam na to. Okay, and then abang dyan na pa ganyan, and then abang ulit na paganto sa baba. Okay, ngayon yung length ng dowel dyan, ang gagawin, ang haba na lang natin dyan is 1 meter na lang. Okay, so ang main bar natin 12 mm, walang 16 dito, no? Okay, so 12 mm at 100, masisikip naman siya. Yung iba 16 mm pero medyo mas maluwang, 150. Okay, ganyan. Pero pinili ko 12 mm lang. Okay? So, ang kagandahan po kasi sa 12 mm, magaan lang, madaling i-bend, ganyan. Kumbaga workable siya. Okay, so stair, ang ilagay ko po dito ay main bar na lang. Main na lang, main. Okay, so ang spacing ng main natin, yan is 100 mm. Okay, and then ito, yung width ng ating stair ay 1 meter yan. 1 meter ito. Tingnan natin kung 1 meter sa model. 0.96, may discrepancy lang na unti. Okay, pero 1 meter yan nasa plano. Okay, so 1 meter po yan. Okay, so 1 meter, ito 1 meter, ang spacing is 0.1. Ngayon, ilang piraso ang ilalagay natin? Okay, so kung i-divide kasi natin na ganito diretso, halimbawa 1 divided by 0.1, ang lalabas 10. Pero try natin i-drawing para ma-imagine nyo ng mabuti.
Okay, so 1 meter. Okay, so ganyan. Okay, so yan yung edge ng ating stair. Kung mag-offset ka dyan ng 100, 2, 3, 4. Gawin kong blue, no? Blue. Yan. Okay, 1, and then, so ilan to lahat? Okay, magiging siyam. Okay? Pero, take note masyadong maluwang to. Yan. So, ang gagawin natin, iuurong natin to dito ng mga 50. And then, ito, 100. So, sasakto lang yung 10. Okay, so sakto lang yung 10. Okay, so 100 pieces. Ay, 110 pieces na 1 meter. Okay, ngayon, ilan yung aabangan ulit natin? So, meron dyang 10. Meron din sa taas 10. Eh, dito sa landing, ilan? Okay, so sabihin na lang natin na 10 din dito. 10 dito, 10 din dito sa kabila. Okay, so ibig sabihin, 10 times 4. Okay? So, equals 10 times 4. So, i-divide na natin to by 6. Okay, so, may butal yan eh. Ayun, 6.7. Okay, so ito i-round up ko na. Okay. Round up ko lang. Round up. Ang tanong ngayon, ano yung excess natin? Ano yung magiging excess? Okay, so once again, pag kukunin natin yung excess, ito, bawasan natin ng isa, which is 6. And then, i-times natin dito, sa 1 meter, hindi pala, dito tala sa 40. Times natin, ito is 6, times natin sa 40 pieces. Teka lang, ang ginawa ko, 6 pala, sorry. Ito 6 times 6 kasi 6 pieces sa 6 pieces na 1 meter sa isang 6 meter na bakal. Okay, so 36 pieces na ang makukuha natin. Okay, 36, kailangan natin ng 4. Okay, yung 4 na pirasong 1 meter, ang total nun ay 4 meters. Ibig sabihin, may 2 meters na natitira. Okay, na isang piraso lang. Okay? So, yun. And then, okay na tayo dun sa abang. And then, yung kadugtong. Yung kadugtong niya, 3 meters kasi ito, yan. Pag ganun yun. Sukatin nyo na lang tong plano na to. Okay? Nandyan naman sa plano. Sukatin nyo na lang po yan. Okay? Kapag sinukat nyo yan gamit yung metro, ang possible na lumabas is ganito. Ang lalabas dyan ay, try natin sukatin, no? So, galing dito papunta dito. Okay, so ang lalabas dyan 8.63. Ngayon, halimbawa 8.6 kako na lang sana kasi mahirap yan na point something pa sa metro, no? So 8.6 times 0.4, so yan ang lalabas, 3.4. Okay, so hindi lang pala yan 3 meters, pero tingnan natin. Okay, so 3 kasi ito, kung susukatin nyo kasi to dyan, ito palitan ko na lang to ng diretso ko na para diretso na tayo, no? So ito masyado kasing mahaba to, pwede nating iksian yan. So 9.952, pero i-check natin yung allowable na splice pala, 48. Kasi ano yan eh, yung tension side yung ating stair. So 48 times 12, 576. So 576, no? Ano yung nakuha natin? 3,400 minus 400. Wait lang i-check ko lang. Kasi ang balak ko 3 meters na lang yung splice natin. Okay, so kung 3 meters kasi mas maganda para hindi na tayo wala nang masyadong excess. Ito kasi yan 500 lang to.
500 dyan, and then 500 plus 150 ito. Sabi, hindi, 120 ito. 120. And then, may natitirang, so sabi mo na 600 plus 120, 720, may natitirang 280. Ganyan. 1,000 minus 720. Ayan, 280. Masyado maiksi yan para sa splice natin. So, ito, wait lang, no? Ang pwede pala nating iabang dito, kung 1.2 to, pwede rin. Para, ito kasi alanganin tayo mag-splice dito ng 3.4, ganyan. So, instead na ito ang habaan, ito na lang ang habaan nating abang. Diba? Okay, so, ito, based dito sa plano, 3.4. So, ito, para humaba siya, ito mahaba pala kasi masyado itong ano na to eh. Check ko lang to, no? Itong haba na to. So, 9 yan. So, 3 meters. Alanganin ang 3. So, gawin ko na lang na 1.2 ito pala. Okay, so, palitan natin. 1.2 yan, and then 1.2. Para sasakto na 3 meters yan. Okay, pati na splice yun. Pero ito double check ko muna. Okay. Burin ko na yan. Ito. Kunin ko muna to. So, 3.2 ito. So, may ano ka dyan. And then, dito kasi ito, ay baka ito lang ang habaan natin dito. Ito lang siguro, sa tingin ko. 500 kasi kailangan natin splice length, no? So, ito na lang. 5, ito na lang siguro gawin natin 1.2 ito. No? 1.2. Okay, so palitan natin. Okay, yun ang kagandahan kapag ulitin natin eh. Okay, so yan. At least nakita natin yung mali natin. Okay, so 1 meter. Ito, times 2 lang to. So, automatic na nagbago yun, no? So, ito, burahin ko muna to, no? May check natin kung ano talaga yung actual na ano. Kasi may ano yan eh. May butal yan. Kasi ito, hindi siya divisible by 6. Tama? Kasi 6 pieces na 1 meter sa isang 6 meters. Okay, so ito, same lang to. 20. Okay, so same lang din ang quantity. Okay, pero may butal ka dyan. So, paano ulit kunin yung butal? So, 3 minus 1 yan lagi, and then times natin ng 6. So, 18 pieces na 1 meter. So, may kukulang pa tayo na dalawang pirasong 1 meter. So, kunin natin yan dun sa isang 6 meters. So, ang matitira is 4 meters kasi 6 minus 2. 4 na isang piraso. Okay, so ito, ang gagawin ko dyan, hindi ko na siya i-round up. Kasi, kapag na-round up natin yan, magiging ganito. Tama? So, double excess. Ibig sabihin, 3 lang ang kukunin natin dyan. Tama? Kasi yung kulang na 2, dito na natin kukunin. Gets? Okay. So, yan. So, pwede nating i-note dyan, 2 meters to dowel of 1.2 meters of stair. Parang ganyan. Okay? Next natin, yung 3 meters natin. Yung 3 meters natin, baba at taas dyan. So, 10 dyan, 10 din dito. Okay? So, 10 dito, 10 din dyan. Okay, so 3 meters. 20 rin. Kulayan ko lang. 20. And then, ito, i-divide ko siya sa 2. Kasi nga, 2 pirasong 3 meters sa 6 meters. Okay? So, yan. And then, next po natin, ito pala, i-merge ko lang. Next natin ay, so, dagdagan ko lang to. Yung ito, may bakal pa ditong iba, yan, oh, yung parang L-bar, yan.
Yung iba, may hook pa yan na pag ganyan eh. Pag ganun. Yung na-explain ko nung una. Okay? Nung nagbabasa ata tayo ng ano, ng ating plano. Nag-aaral tayo kung paano magbasa para in-explain ko. So, yan. Yung iba may ganyan. Pero kahit hindi na po kailangan yan. Okay, so ito, kailangan lang naman makakapit dyan. Which is, naikakapit naman na yan. Ang spacing niyan, ito, 300 mm daw. Okay, ito pa pala, meron pa pala ito. Ito muna pala, temperature bar. Yan. Temperature bar yan. Okay. Yan. So, ang spacing niyan, 300 din. Okay, so yan din yan. So, ilang piraso lahat yan? Okay, so nakasukat natin 3.2 yan. And then dito sa kabila, kung susukatin nyo dyan sa metro ninyo, okay, so 2.8 and then 3.2, so almost 6 meters. Then i-plus natin to, 1 meter to, 1.1. Okay, so kung i-divide natin, buruin ko muna to, 1 meter, no? So ito 3.2 plus 2.8 plus 1.1 na lang. Okay, i-divide ko yan sa 0.3. Okay, so sabihin natin 24 pieces. Okay, so for example, rekta ko na 24. So, i-divide ko siya sa 6. So, sakto, walang butal. Kasi nga, 24 ay divisible by 6. Okay, so next po nating bakal ay ito. Yan. Ang haba niyan ay, kung ito kasi 300 to, no? 300 and then 200. So, syempre, mas mababa yan. So, ito, kung susukatin nyo dyan sa metro ninyo, yan, 0.4 and then 0.27. Okay, so kung may metrohin natin yan, ay kung i-add natin yan, so 0.7. So ang pinakamalapit natin na cut length para walang putol, 0.75. Okay, so, ngayon, so baka sumobra yan. Ang mangyayari, tutupiin nyo na kung sakaling ganon. Kung 0.6 kasi, alanganin siya, no? Kung 0.6 naman, ito kasi ano lang eh, yan, no? So 0.36 plus ito 0.28, sample lang 0.28. So yan ay 0.64. So malaki na yung kulang natin. So 0.75 na lang. Okay, ngayon ilang piraso? Dito pala yan sa 0.75 yung cut length natin. Ngayon ilang pirasong ganyan? Okay, sabi ang spacing niyan is 300. Ngayon kung magdo-drawing ulit tayo dyan, asa na ba yung dinrawing natin kaninang 1,000? Ayan o. Yan. So kopyahin ko lang to. Okay, kopyahin ko tong isa. And then yan. So spacing daw niya 300. So pala hindi yan mawawala yung dulo. Kailangan meron yung dulo niyan, no? So 300. Okay, so parang nagkikwentuhan lang tayo, no? So yan po, 4 na piraso. Okay, so 1, 2, 3, 4. Ngayon, kapag kasi 1 divide mo ng 0.3, ang lalabas 3.33. So round up 4. So pareho lang. Okay, so 4 pieces. Ngayon, ilang 4 pieces? Ilang ganon? Okay, so syempre, kung ilang step. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon, take note, itong 8 na to is landing yan. Ito yan. Ibig sabihin, dodoblehin natin yung 8. Or mag-add tayo ng isa. Okay, so kung ilan yung number of step, halimbawa 16, mag plus 1 tayo. Kung ganyan. Okay, kasi nga meron din dito. Okay, bilangin natin ng mabuti. Okay, 1. Open ko yung ating yan, yung ating slab on fill. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano yung landing natin? Okay, so puntahan natin dito. 9, 10, 11. Ulitin ko. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, itong nasa plano natin 16. So mag plus 1 ka lang. Pareho lang yun. Okay, so 17 times 4. Kaya naman 14. 4 times 17.
Okay, so 68 pieces na 0.75. Ito, i-divide natin siya sa 8. Okay, so may butal ba? May butal. Okay, so 9. 9 na siya. May butal siya na. Okay, tingnan natin yung butal. So again, 8 times 7, 56. Okay, wait lang. Wait lang, no? So check natin, 6 divided mo 75, 8 pala, sorry. Kaya pala may alanganin. So 8. So 8 kasi minus 1 to, and then 8 ulit kasi 8 pieces na 0.75 sa 6 meters. So 64. So kailangan pa natin ng 4 pieces na 0.75. Yung 4 pieces na 0.75, ang total length nun is 3 meters. So may butal ka na 3 meters. Kasi nga 6 minus 3. Okay? So yan, okay na po yan. Ang next natin ay ano pa bang kulang sa stair? Check natin. Okay, so wala na. Ay, meron pa. Ayun, ito, yun sa dulo. Holder bar yan. So ito, ba't wala dito sa drawing? Meron dapat yan. Lahat yan ng step. Ito yan. Anong size niyan? Hanapin natin. Saan yun nasa plano? Wait, meron yan. Ayun, nakalagay yun. 10 mm RSB space at every step yan. Yan sa dulo. Yan po kasi holder bar yan ito. O, additional holder bar yan. At saka, ano rin, bakal na rin talaga para dito sa step, no? So, yan. Ito lang. Baka mali lang sa drawing ko. Check ko nga. Ba't wala dyan? Ba't wala? Ay, wala talaga. Anyway, kopyahin ko na lang. Okay. Yun. So, ilang ganyan ba? Okay. Again, mag-a-add tayo ng isa dahil dito. No? Kasi dito natin yan nilalagay. Dito sa loob. Yan sa pahaba na yan. No? Yan sa dulo. Parang dito. Pag ganyan. Yun. Hanggang dun. No? Okay. Suburahin ko na. So, gawin natin 17 pa rin. Okay, so yung haba naman yan, alam natin na 1 meter to. Okay, so ang gagawin ko na dyan, kung sa estimate, ang gagawin ko 1 meter. Pero sa actual, ang puputulin nila mga 0.9. Kasi may concrete cover ka dun eh. No? So, 1 meter na lang sa estimate. Okay, so 1 meter na 17 pieces. Okay, so ito, i-divide ko siya sa 6. Kulayan ko lang muna, no? Kulayan ko lang. May butal to ata eh. Okay. 17 pieces. Okay, so ito may butal na so 3 meters to. Ay, ito. May kunin natin dito. Pero check muna natin. Kung dalawa yan, 2 times 8, 2 times 6, edi 12. Kailangan mo pa ng 5. So, parang 5 meters. So, pwede natin siyang kunin dyan. Pero, ang gagawin ko, i-round up ko na lang siya, which is 3. Okay? So, hindi ko na siya ilalagay na round up parang yung mga ginagawa natin. Okay? Para mabilis. Okay? So, ito, stair. Tanggalin ko na nga ito. Asa 1 na lang yan. Okay? Na-explain ko naman kanina. Okay, next po natin ay septic tank na. Septic tank na lang. Septic tank. Okay? Yung septic tank natin, pwedeng saka nyo na gawin to, o isama, separate nyo na lang. Parang yung ginawa natin dun sa excavation at saka concrete. Pwedeng saka na lang. Pero, ginagawa kasi natin overall, diba? Nabanggit ko na saka na lang kasi minsan, or kadalasan, last na ginagawa to. No? Pero, yun nga, estimate na ang pinag-aaralan natin. So, estimate na natin as a whole na. Okay? So, ito po yung bakal ng ating septic tank. Okay? So, meron siyang slab sa ilalim. Siyempre, may bakal yan. Okay, ngayon, ito, wala siyang slab dito kasi ano yan eh. Parang open area yan. Okay? Leaching chamber, parang ano, parang pag-seepage yan ng ating dumi, tubig. Okay? Pero ang
for simplicity, ang gagawin ko dyan, kukonsider ko siya na as a whole. Kumbaga, diretso yung bakal dyan. Okay? So, sige, estimate natin siya. Ano bang spacing niyan? Ayan, nakalagay 300 mm na 10 mm diameter. So, on center and both ways. So, parehas. Ngayon, ang haba niyan, 3.4, no? Alanganin, wala dyan sa mga saktong putol natin. Pero, ang gagawin natin, may hook pa kasi na nakalagay, no? So, i-assume natin yung hook dyan is 100 and then 100 din dun. Okay, so pero may concrete cover tayo na sabihin nating 50. Okay, 50 hindi na 75, no? So 50 assume natin. So 3.4 minus 50 minus 50 is 3.3. I-plus natin yung hook na 100, 3.5. 100 dalawang 100 magkabilaan. Okay, so may cut length tayo na 10 mm muna, lagay ko muna. Yan. 3.5. Okay, so ang haba or ilang ang piraso ng 3.5 natin ay top bar to, bakal to ng taas ng ito, para dito yan. Okay, so ito plan niya ng top ng cover natin. Okay, so ilang piraso bang pag ganyan? Okay, parang ito, ilang pirasong ganyan. So yan, 1.75 i-divide mo sa, pwede mong gawin 1.75 divide mo sa 0.3. Okay, so ang lalabas ay 6. Pero i-check natin yan sa drawing. Okay, so parang ganyan, 1,750 by 3.4. Okay. Okay, so yan. Ibalik ko lang po ito dun sa ating original. Okay. Yan. And then bigla ko lang naalala na hindi ko sure, no, kung na-i-explain ko to. Hindi ko maalala eh. Anyway, review ko na lang muna yung mga mga naunang tutorial. Pero ito po kasi, ito yung tinatawag na Toblerone. Yan. May mga scale kasi yan, pwede nyong gamitin sa pag yan. Para diretso na, hindi na kayo magta-times sa 0.4 times 0.2, ganyan. So, hindi ko kasi sure kung na-explain ko to. Kasi halos kasi sa atin walang ganito eh. So, baka yun. Okay, so yan po. Anyway, going back, ilang piraso ulit. So, drawing natin dito. So, ang spacing natin is 300, no? Yan. So, pero, ito, palitan ko rin kulay nito para hindi masyado nakakalito. Sabihin natin ganyan. Okay, so, ito, sagad-sagad ka dyan ng 50. May spacing ka na 50. Ito, palitan ko siya na by layer. So, 300. Ngayon, itong ginagawa ko is AutoCAD, no? Medyo accurate to. Ang problema, paano kayo na walang AutoCAD? So, ang gawin nyo na lang po pag ganyan, kumbaga, pinapakita ko lang kung ano yung pwede nyong diskarte. Pero, ang pwede nyo pong gawin, for example, ang lumabas sa atin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, pero, kapag kasi ginanya natin, okay, pwede rin naman, ganyan na yung gawin natin sa actual, no? Okay, so, in short, ganito pa rin, babalik at babalik pa rin tayo sa ganyan. Okay, so 5.83 round up pa rin palagi. Okay? So baka kasi sa inyo, may discourage kayo na ganito yung ginagawa ko. Okay, so ganito pa rin po ang gawin natin. So 6 pieces. Okay, so lagay pala natin dito top bar. Bottom bar ka sana. Bottom bar BB. Okay? So 3.5 na 6 pieces. Okay, so 6 pieces to divide ko. Equals na yan. Yan na yan. May excess lang tayo na 2.5. Okay, so ilang peraso? 6. Okay, 2.5 po kasi from 6, i-minus mo yung 3.5, edi 2.5. Then 6 na piraso. Okay, next po natin, yung isang side naman, itong
shorter side. So, mag-offset muna ako ng 50. Okay, pero ano muna natin? 3.4 i-divide muna natin sa ano. Yan, so, ito pala. Ano muna palang haba niyan? Sorry. 1.75. Yan, ang haba niyan since medyo marami-rami. At saka 1.75, no? Ito, yung haba niya 1.75. Ileles natin yung 50 na dalawa, 1.65. And then, plus 100 na dalawa kasi yung hook, 1.85. Pero ang gagawin ko na lang, 2 meters. Okay? Kung ilang 2 meters, so i-divide natin siya sa yung 3.4 by 0.3. Okay? So, I think 12 pieces ilagay natin. Okay? 12 pieces. Pero i-check natin sa drawing. Check natin. Offset ko ng 300 to. 1, 2, 3, 4. Yan. Ayun. So, sasakto siya dun. Halos walang butal. Okay. So, ilang piraso yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, sakto 12 pieces. Okay, so, ito pa lang, ginawa natin dito, di ba? 3.4 divided by, 0.3. Ang pwede nyong gawin, since sumakto yan, it's ganito. Kumbaga, i-less nyo na yung concrete cover, which is ganito talaga dapat. Okay, so, ito kasing ginawa natin, 3.4, para hindi na tayo mag-less, para mas madali. Okay, so 3.4 divided by 0.3. So, ayan, 11 point something or 12 pieces. Okay, so ito, i-divide na natin siya sa 3. Okay, so walang butal. Kasi nga, ang 12 ay divisible by 3. Okay, so next po natin, isama na natin dito yung, ito, bago tayo pumunta sa taas, isama na natin tong vertical bar ng ating hollow blocks kasi sa dito kasi sa taas ang typical na spacing ng ating vertical bar dito is 600 mm, no? Makikita natin yan dito sa notes. Tingnan natin sa notes. Nandito yan eh. Sa notes. Hindi lang pala sa notes, nandito rin sa plano yan. Ayun ang sabi niya, 600 mm yung vertical spacing. Ang nandito sa ating bago tayo pumunta doon, vertical spacing 600. Pero ang nandito sa ating septic tank 400. Okay, so mas dikit. Okay, kasi nga nakabaon yan sa lupa, so kailangan medyo mas matibay. Okay, so yan 400, and then every 2 layers. Yung sa taas naman, every 3 layers. Okay, so yun. So 400. Ngayon, ilang natin? Kunin natin yung ano bang cut length muna niyan. Bottom bar muna yan. Okay, so ito, vertical ng RSB and then horizontal. Vertical muna. Okay, so vertical, anong haba ng ilalagay natin? Okay, so ito, 1.77, no? Sabihin natin 1.8. And then, nakabaon dyan 100. Nakahook 100. 1.8, edi 2 meters na yun. Wala na yung hook dun. Kung sakali, dapat meron yun para mas patibay. So, ibig sabihin, ang pwedeng cut length natin ay 2.2 na lang, no? Kasi nga, pwedeng 2.1 or 2.15. Okay, so para sure siguro, ang gagawin ko is 2.2. Okay? So, 2.2. Alanganin kasi yung 2 meters natin, masyado maiksi, no? 2 meters. 2.2 tayo. Ngayon, ilang peraso? Ang pwedeng gawin natin dyan is 1.7 times 2 plus 3.4 times 2. Ay, hindi pala. Times 3 ito. Okay? And then, i-divide ko siya sa 0.4. Okay, lumabas 30. So, bakit ganun po yung ginawa ko? Ito pong 1.7 times 3, ito yan. Kasi 3 yan, no? Tama? Yan, no? May wall ka dito eh. May wall ka dyan, may wall ka dito, may wall ka dyan.
So, syempre, lahat yan may vertical bar. So, yun 1.75 yan. 1.75 pala. Sorry. Okay, so, ganyan. Okay. And then, 3.4 na dalawang side. Okay, so, ganyan ang pinakamadali. Pero, pwede rin natin siyang i-check dito sa ating drawing. Okay, AutoCAD. Pakita lang natin, no? Yan. So, kopyahin ko lang po yan. And then, drawing naman daw ako dito na kunyari yan na yun. And then, 400. And then, 400. 800. Yan. 400. Okay, so, sasakto, halos sakto. Sa dulo-dulo. Okay, so, nandito siguro yung isa, somewhere here. And then, dito yan. Okay, tapos dito naman, 400 ulit. 100. So, yan. Halos sasakto, no? So, ito, kopyahin ko din yan. 400 din kasing spacing yan. Yan. Tingnan natin. Ayun. Dito lang mag-aalangan. Pero sa actual, i-adjust na lang yan. Baka ganyan na lang, no? Okay, so, ngayon, bilangin natin kung ilan lahat to. Bilangin ko nga. LI. Ang lumabas ay 26 pieces lang. Okay, pero dito sa ating computation, dito pa pala. Mayroon pa pala dito. So, 28 siya. Okay, so 28 siya. Ulitin natin. LI. 27 pieces. Wait lang, no? Double check ko lang. Baka hindi ako naisama. LI 27 pieces talaga. Pero ang lumabas dito, based dun sa pinakamadaling way natin na pag-compute kung makuha kung ilang piraso. So, ang lumabas 31. Okay, so 31 pa rin tayo. Stick tayo dyan sa 31. Okay? So, yan yung method na gusto nating matutunan eh. Okay, so 31. Ito, i-divide ko rin siya sa 2. 2 lang po kasi dalawang piraso lang na 2.2. Ngayon, syempre may excess tayo dyan na, wait lang. So, 16 yan. Okay. Ngayon, may excess tayo dyan na 6 minus 2.2 times 2. So, may 1.6 na butal. Then, ilang piraso? 16. Pero, hindi po talaga ganyan ang ang magiging excess niyan. Kasi, take note, no? For example, 15 pieces lang. Okay, so 15 pieces ang lumabas ay ang makukuha natin dito ay 15 times 2 kasi dalawang piraso na 2.2. Ngayon 30 pieces. Ngayon, ang kulang na lang natin ay isa. Ibig sabihin 2.2. So in actual dapat ang lalabas ito 15 lang. And then meron kang isang 6 minus 2.2. Ito pala, dito ang isa. And then ito 6 minus 2.2. So parang ganyan. Pero for simplicity, ganyan na lang. Okay, so for simplicity. Okay? Okay, so ang next po natin ay vertical bar yan, no? And then horizontal, syempre. Horizontal bar. Okay, so ang horizontal bar natin, ito. So, syempre, yan, no? May horizontal bar yan. Yan, 1, 2. Makikita nyo naman, eh. Kung ilang piraso sa drawing. Yan, no? 1, 2, 3. Okay, so, parang every 2 layers, sabi niya kasi, oh. Every 2 layers of CHP. Okay, so, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, tatlong piraso. Okay, and then, palibot yan. Palibot. And then, meron din dito sa gitna. Ay, almost gitna. Dito sa may loob na wall. Okay? So, ilan yan? Tatlo, no? So, ang haba nito, ano bang haba natin dyan? 1.75. 2 meters na lang. Okay? 2 meters na lang din. And then, tatlo. Tatlo, no? So, tatlong 1, 2, 3. Okay? So, lagay ko 2 meters and then, ilang piraso? Tatlo times 3. Okay? So, ito i-divide ko siya sa 3. Sakto. Walang butal. Okay? Next po natin, yung
sa may 3.4 meters na side. Okay, so anong haba natin sa 3.4? Anong haba dito? Ilagay natin parang ganyan. So 3.5 na lang kasi sabi natin 3.4 minus 50 minus 50, 3.3 plus 100 plus 100, 3.5. Okay? 3.5. Parang itong kanina. 3.5. Okay, ilang pirasong ganyan? 3 times 2 lang. Okay, 3 kasi 3 siya. Ayan o, bilangin nyo yan. 1, 2, 3 and then dalawang side. Dito at saka dun. No? Okay, so yan. Ito, i-divide ko siya sa, walang divide. So, may butal ka na 6 minus ito and then 6 pieces. Okay? Marami po tayong paggagamitan yan. Huwag po kayo mag-alala. Okay? Yun nga lang pala, kapag ito na yung last na ginamit, paggagamitan natin, ito, di ba, nabanggit ko na ito yung halos last na ginagawa, di ba, septic tank. Itong mga excess na to, pwedeng wala na tayong paggamitan dyan. Pwede lang, pero hindi ko sinusure. Kasi kung maayos yung ating cutting list, walang problema. Magagamit at magagamit pa rin. Okay? Hindi lahat magagamit, no? Pero at least, kumbaga, pwede natin siyang magamit kapag meron tayong proper cutting list or proper na ganito computation, no? So, yan. Okay na tayo dito. Okay, check ko lang. Wala na, no? Okay, next na natin ay top bar. Okay, so 10 mm pa rin yan. Okay, check natin yung plano. Ito yan, yung top bar. Yan o, ito. Okay, anong size ng bakal? Ayan. 4. Hindi ito. Ang size ng bakal na nakalagay ay ito pala nakalagay. 10 mm horizontal RSB at 200 mm. Ayun, 200 mm. Yan, so ganyan. Okay, so nandito na sa drawing. So hindi na natin kailangan mag-compute kung ilang piraso. Bilangin na lang natin. Okay, so ngayon pero may butal. Kasi may butas. So ang gagawin natin yan, dire-diretso na yan, no? So yan, ilang piraso. Ayan, unahin muna natin yung cut length. Okay, yung cut length natin ay 2. Okay, so 3.4 pa rin ba ang gamitin natin? Kasi ay 3.5, hindi na siguro, no? I think okay na ang 3.4, no? Kasi meron naman na yung hook. Okay? Ay hindi, para mas maganda kung mas pa rin 3.5 kasi ang mangyayari dyan parang ganito siya. Yung drawing kasi ganyan, pero sa actual pwedeng ang mangyari ganito siya. Okay, so halimbawa ito yung vertical bar, no? Pwedeng ikakapit natin pa ganyan. Ganyan na siya. So maganda kung isama pa rin natin yung ito, parang 100 pa rin siya. Okay, so in short, ang ating cut length 3.4 minus 50 minus 50, 3.3 plus 100 na dalawa, 3.5 pa rin. Okay, and then yung isa, ang haba naman ng isa ay 2 meters, alanganin na eh. Okay, so stick pa rin tayo 2 meters. Okay, so pwede ring ang gawin nyo 1.9, 1.8. Okay, pero 2 meters gamitin natin. Kung yung 3.4 naman, ilang peraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, pero kung ayaw nyo ng ganon, try natin na 1.75 divide mo ng 0.2, 9, wait lang, 8.8 or 9. So, pareho lang. So, 9. Yan, urong ko lang. So, ito, gawin natin ko ilang 6 meters. So, yan, may butal ka na naman na 2.5. And then, 9 pieces. So, marami-rami na yung butal mo. So, yan. And then, next natin 2 meters. Ilang piraso? So, pwede 3.4 divide mo ng 0.2. Okay, so, saktong 17. Okay, pero tingnan natin sa actual drawing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. 17 pa rin. Okay, so 17. So, ito, i-divide ko siya sa 3.
Okay, so may butal. Okay, may butal siya na 2 meters. Okay, so kayo na pong kayo nang bahala kung bakit 2 meters yung butal. Okay? So, kung hindi ko na-explain, kumbaga challenge na sa inyo yan. Okay? Check ko kung 2 meters nga ba. Cut length yan, 2 meters na isang piraso. Kasi nga 18. Okay? So, top bar, okay na. Okay, pero meron pa tayong kulang itong diagonal. Okay, ito sa actual, minsan hindi to nilalagay pero wag nyo na pong gayahin yun. So, gayahin nyo na po yung ganito. Okay, so yan, meron tayo dyan. So, ang purpose po niyan kasi meron tayo ditong may butas dyan. So, additional reinforcement. Pero 12mm na yan. Okay, so 12mm na yan. Ano yung haba na yan? Okay, so pwede nang sukatin dyan sa plano. Okay, kung susukatin natin sa plano yan, ang haba niyan ay haba ba niyan? 1.21 meter. Check natin. 4.4 naman yan. 1.1 or 1.2. 1.2 na lang. Ilang 1.2? Okay, so 8. Okay, so 1.2 na 8. 1.2 meters pero 12mm na yan. And then ay 8. So, i-divide ko siya sa 5. So, 2 piraso. May butal tayong 1.2 6 minus. Okay, so 2.4. Okay? Kung hindi nyo po na-gets yun, 2.4, assignment nyo na yan. Okay? So, yun na po. Meron na tayong septic tank. Okay? So, i-ano ko na. May time pa naman ata. Check ko nga. 47 minutes. So, alanganin na to. Next na po natin yung last na sana yung canopy and then mag-beam na tayo. Okay? So, saglit naman na yung canopy and then beam na tayo. Okay? So, yun lang po. And kung may question kayo, comment lang po kayo dyan. And kung sa tingin nyo naman na mas nakakatulong tong ating tutorial, i-share nyo po para mas marami pa tayong matulungan. And kung may suggestion kayo, pwede rin po kayong mag-suggest. Okay? So, and then kung may nakalimutan ako or may mali akong nabanggit, next na topic or discussion na lang natin. Discussion ko na lang banggitin. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat and don't forget to pray always and God bless you all.